Welcome back to my channel, ang TV. Gumagawa ng pagtutura tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede bang pakinggan ng kaunting subscribe and pakilights po ng simbotong ganyan. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa friends and family and relatives kung may kayo sa ginagawa kong pag-tutorial, pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Okay. Yung text tutorial ko po ngayon, kapag yung tao ay stress, ito yung mga sign or mga mararanasan ninyo tungkol sa kanila kapag kasama ninyo sila yung mga taong stress. Makinig kasi kay posibleng nakararanas kayo sa panahon ngayon or nakaranas na kayo sa nakaraang panahon. Okay. Tips number 1, kapag yung tao stress, kaunting biro mo lang siya, galit na galit sa'yo kasi iniisip siyang malalim, problemado na siya, tapos dinagdagan mo pa, pwede yan na kapag stress na stress yung tao, mamura ka or mapagalitan ka or minsan mahagis ka kung ano yung daladala niya. Yung iba nasasaksak pa nga o nababaril sa sobrang stress. Kaya kung yung tao ay stress na stress, huwag mong biruin kapag kasama mo. Palipasin mo muna yung pagka-express niya. Lalo na kapag yung kasama mo wala sa mood, hindi tumatawa, tahimik sa trabaho. Yan, delikado yan na pagbibiruin kasi posible na meron niyang iniisip or meron siya na malalim na iniisip na matinding problema. Tapos malalaman mo naman kasi kung madaldal yung tao na express, tahimik siya bigla. Kahapon sobrang daldal, ngayon sobrang tahimik. Ngayon sign yung tao ay kapag express na express. Sign yung tao ay express na express kapag siya ay marami na utang or wala siyang maibili ng pagkain, may sakit yung pamilya niya, may bayaran sa bahay, o may bayaran sa kuryente at tubig, wala siyang mautangan, yung mga kamag-anakan niya hindi pinapautang siya kahit may pera. Ang sinasabi, walang pera kahit mayroong pera. Doon na pumapasok yung pagka-express na isang tao kasi yung mayroon pa siya, bukas palad siya dun sa kapamilya niya or sa mga katrabaho niya. Ngunit nung siya nag-down, nagkaroon siya ng problema or nawalan siya ng pera or income or may income man siya ay hindi sapat sa mga bayaran niya. For example, sabay-sabay, bayaran, may upa siya sa bahay, upa sa kuryente, tubig, pambaon pa ng anak niya, budget pa araw-araw, problemado yan siyempre. Yan yung sign na yung tao stress na sari-saring naiisip or naiisip sa kung ano yung dapat niyang gawin. Sign number 3 o tips number 3, pag yung tao stress, dati hindi siya nag-iinom, pero tuwing gabi, umiinom. Tapos, pag nalasing, sigaw ng sigaw, binabasag yung buti, or yung baso, or yung misa, or yung mahawakan niya, bigla niyang pinapalo sa pader, bigla niyang hinahagis kung ano mga mahawakan niya kapag lasing na. Pero nung hindi pa siya lasing, matinong-matino siya. Dalawa po ang tuwi po ang ibig sabihin ko. May tao na may galas kapag nalasing, lumalakas ang loob. At may tao na nagiinom na stress. Kaya napapansin natin sa ating lipunan, di ba? May mga tao na kapag may problema, magiinom, pupunta sa bar, pupunta sa beer house, o kung saan, magipag-inuman sa mga friends. Tapos kapag nalasing, yung problema niya, bubuksan niya. Then yung iba umiyak pa nga pag may problema. Kasi nung hindi pa siya lasing, hindi niya na-open yung problema niya. Ay kung yung kaibigan niya ay biruin pa siya o kung ano pang sabihin, ka na, uuwi yung aksidente. Pwede kang paluin ng bote, saksakin, kung may dalang baril, barilin ka. Yan, kaya iwas sa mga tao kapag stress, huwag niyong bibiruin. Huwag niyo siyang bibiruin, lalo na kung lasing. Kung siya naghahamon, iwasan niyo para hindi kayo makulong. Lalo na kasi ang mapupunta ninyo, pupunta kaya sa
pulis o pupunta ka sa simenteryo. Yan, kapag yung taong stress ay pinatulan mo. Yan yung tips number 3. Tips number 4, kapag yung tao ay stress, yan ay hindi makatulog ng mabuti. Kasi mapapansin mo kapag yung tao ay stress, tutulog for example ng alas 9 ng gabi, mga alas 10, gising na naman yan. Mga alas 12, gising na naman yan. Mga alauna, gising na naman. Or alas 3. Kasi kahit sa panaginip niya, yung problema niya, napapanaginipan niya, or yung problema, grabe ang problema niya bago siya matulog, binigising siya ng problema niya, kaya hindi siya makatulog ng maayos. Yan yung tips number 4. Tips number 5, kapag yung tao stress, pwede yung maaksidente or pwedeng yung, for example, may hawak siya na gulok, nasa bukid siya o nasa field siya, nagtatabas siya or nagtatanim ng saging o coconut, etc. Anumang gawa niya doon, pwede siyang matabak bigla. Kasi hindi niya iniisip yung ginagawa niya. Ang iniisip niya yung problema niya. Kung siya ay driver, nagpapatakbo siya. Pero iniisip niya pa rin yung problema niya. Pero hindi niya naiisip na pwede siyang maaksidente yan. Kapag may mga kasama kayo sa bahay, may best friend kayo, asawa, babae man may lalaki, anak ninyo, grandfather, grandmother, etc. Ano mang relatives ninyo kapag grabe ang stress at nagmamaniho siya, huwag mo munang pag-drive yung mga stress na tao lang na grabe yung stress. Yan yung unang-una na aksidente. Kasi iniisip niya yung problema niya, hindi niya iniisip yung meron siyang ginadrive na sasakyan, may mga kasama siya na pwede maksidente or siya mismo ang maksidente. Yan yung tips number 5. Tips number 6, kapag yung tao stress na stress, matagal na busog yan kapag kumakain. Alam niyo bakit? Kasi inaisip niya, ang ninanamnam niya, yung pagka-stress niya or yung problema niya. Pero hindi niya nananamnam yung kinakain niya, kung kahit masarap man yan, ulitsin, ano man yung kinakain niya, or nagiinom siya ng soft drinks o masarap na kape. Hindi niya na masyado na napipil kasi nakatuon ang pansin niya doon sa problema niya. Okay, yan yung tips number 6. Tips number 7, kapag yung tao ay stress, hindi yan mapakali. Oo. Lakad ng lakad yan. Stress sa tao, lakad ng lakad, then kung anong gagawin, dadampot doon, tapos dadampot dito. Yun, babalik na naman. May daladala siya, tapos pwede niyang malimutan kung saan yung ilagay, tapos gagawa na naman ang iba. Tapos kapag tinanong mo, may tinatanong ka, hindi niya naririnig yung sinasabi mo kahit malapit ka. Magano na lang yung kahit hindi sabi niya. Kasi hindi nga nakatuon ng pansin dun sa sinasabi mo. Kasi yung kanyang pagka-stress problema niya ay yung dun siya nakatuon ng pansin. Kaya yung nasa paligid niya, hindi niya nararamdaman, hindi niya naririnig ang sinasabi. Kasi nakapokus at dinaramdam niya yung problema niya o stress niya. Tips number 7. Tips number 8, taong stress sign, ito wag ninyong gagawin kapag yung tao stress na stress. Yung mag-iingay kayo doon sa paligid niya. O iikot kayo sa paligid niya, magtatawanan kayo, o magsisigawan, magababagsak. Kung anong gagawin ninyo, yung masakit sa tenga niya, masakit sa pandinig niya. Yan. Delikado yan kapag kasama mo yung tao na may problema sa stress. Baka ikaw yung pang humalingan or baka kung anong madampot na paluin ka, kung may dalang kutsilyo, pwede kang masaksak. Kung may dalang baril, pwede kang mabaril. Kasi mabigla yan mabigla. Kasi yung tayong stress kasi, medyo limit yan sa sarili niya, hindi na niya alam yung ginagawa niya. Kasi nga nakatuon dun sa problema niya, kaya hindi na niya alam yung ginagawa ko ng susunod. Yun yung tips number 7. Tips number 8, stress. Huwag mong gagawin yung sisigawan mo. Tapos bigla mong tatawanan, bigla kang magbabagsak doon sa harapan